Sa lahat po ng tumataan sa buong sanlibutan, patuloy natin tanggapin ang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na isipin na ang pagtanggap ng tunay na kalayaan, ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, at ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalayaan ay ginagawad ng nag-iisang Diyos na tunay na tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ating malalaman, mga kapatid at mga kaibigan, na sa bisa ng pula na sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na propeta, ngayon nahayag sa bansa ng Pilipinas ang dakilang bayan ng Diyos, ang banal na bundok ng Sayon, at ito'y nakatala bilang isang non-profit organization. Ito po ay nag-iisa at walang kinabibilangang alinmang uri ng organisasyon, sapagkat isa ang nagtayo ng banal na bayan sa makatwid bagay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng nasusulat, sapagkat itinayo ng Diyos ang Sayon at siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon po, kung ating gugunitin ang kasaysayan ng itaas ni Prophet Moses ang ahas sa ilang, lahat ng tumingin mga kapatid at mga kaibigan, tumanggap ng kanilang buhay. At ngayon, gaya ng iniutos ng Panginoon na sandaling itaas ang watawat sa kanyang bayan, sa kanyang banal na bundok, ang lahat ng nananahan sa sanlibutan ay dapat magsitingin. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng tao, ang patuloy na itinataas sa banal na bayan ng Panginoon upang sino mang sumampalataya ay tanggapin natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. At ang katotohanan ay namatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan. Sa ikatlong araw, muling binuhay ng Diyos Ama. Nahayag sa atin ang dakilang larawan ng Espiritu, banal, walang dugis at walang kapintasan. Ito ang katotohanan na patuloy na itinataas sa sanlibutan upang palayain na ang lahat ng nangabihag at naalipin ng mga huwad na aral na ating kinagisnan o pinamana sa atin ng ating mga magulang. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang kalayaan? Sinabi po ng kautusan, pinagpapala ng Panginoon ng kapayapaan ang kanyang banal na bayan. Ano ang banal na bayan ng Panginoon? Ano ang pangalan ng bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat inibig ng Panginoon, sapagkat hinirang ng Panginoon ng Sayon at kanyang minasa na maging takong tahanan niya magpakailan kailanpaman. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't bilang bayan ng Panginoon, patuloy natin ipakilala sa buong sanlibutan ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ikagalak na ipahayag mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at ito siya'y tatahan magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na dakong paringahan. Inilagay niya ang hari, pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at
pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy ang ating buong kagalakan na umawit sa Panginoon sapagkat ating napatunayan sa ating puso't isipan na tayo ang bayan na hinirang at pinagpala ng ating Panginoon. Ano ang ating ibabalik sa ating Panginoon Diyos? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy natin itaas ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgiven all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Purihin ang ating Panginoon Diyos na tungos sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy words. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, na ang pag-ibig ay puspos
Ang kapayapaang nagbubuhat sa iyo, ang patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa amin ay iyong mga hinirang ngayon sa panahon ng katapusan. Amen. Salamat, Panginoong Diyos, na lumalang ng langit at lupa at lahat-lahat ng mga bagay, sapagkat bilang bayang hinirang mo, tunay nga, Panginoon, na ang mabuting balita ay patuloy ng nahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng isang dakilang pagtataas ng anak ng tao. Ang iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ito ang katotohanan na patuloy na magbibigay ng kalayaan, ng isang dalisay na kalayaan sa sino mang tao na sasampalataya sa ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kang nagtitindig ng iyong mga hirang upang gamitin mong dalisay na daluyan ng iyong katwiran upang pahayag na ito sa puso't isipan ng sino mang tao na kalulugdan mong maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Salamat, Panginoon, at sa ministeryo ng banal na bundok ng Sayon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manulubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na paniniwalaan. Kapatid at kaibigan, sandali na iyong pakinggan at unawain ang tinig na napapakinggan mo sa social media na ipinapangaral na walang bayad. At unawain natin sa bawat nakakarinig at maglalagak ng paniniwala ng tapat na saksi tayo'y nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol ng Kordero. Ang layunin po niya sa Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo po ng may katapangan sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas ang kanyang katwiran na itinagkaloob na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Sa panahon po ng kawakasan ay talagang pumasok ang napakaraming kalamidad at alalahanin natin. At talagang tila bagang masasabi natin na ito na ba yung panahon ng katapusan? Maliwanag po ba? Ngayon, makikilala nyo at mapagkakakilala natin yung tunay na dalisay na relihiyon na merong kautusan at patotoo na ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Meron tayong measure, meron tayong rulers, at meron tayong author na paniniwalaan na gumawa ng everlasting character na pag-aalaya natin ng paniniwala. Amen po ba? Amen. At iginawa tayo ng walang hanggang patotoo na paniniwalaan na pag-unang utos ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Jesucristo. Amen. Na paniniwalaan natin yung patotoo na ginawang halimbawa upang tayo'y mabuhay ng may pananampalataya na kung saan siya naroroon doon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Merong ginawang daan patungo sa buhay na walang hanggan na kung saan naroroon yung ating tagapagligtas ay doon tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Yung pong katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, yan po yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta at pinagtibay ang katotohanan sa mga inheritance or mga remnant church. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin, naunawaan natin yung kautusan at patotoo Amen. na nasa channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon.
na inihanda tayong lahat pagdating sa paniniwala nating lahat. May patotoo tayo na paniniwalaan, ginawa tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Nahayag sa labi natin na boldness, hayag ang pananampalataya natin sa ating tagapagligtas na mayroon tayong matibay at matatag na relasyon lahat. Amen. Ipinaghihiyawan natin sa social media, inihahayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya upang tayong lahat maaliw na at magkaroon na ng katiyakan sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga faithful and wise servant na nabubuhay ng may pananampalataya at nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong mga tapat at mabuting katiwala na mayroon tayo ng binhi ng patotoo na nakaukit at nakasulat sa ating puso at isipan na hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Maliwanag po ba? Yun ho mag-a-apply ng paniniwala ang kaharian ng Panginoong Kristo na itinayo na hindi mawawalay sa atin yung setro ng katuwiran ng ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo Nahayag sa social media yung patotoo. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi tayo magsasalita ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magulit, wala tayong iintaing liwanag sa ating pare-parehas. Ngunit po rin at pasalamatan natin ang Panginoong Kristo dahil tayo ginawa ng halimbawa na patotoo na ang Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinaghihiyawan natin sa social media yung paniniwala natin na may relasyon yung nangangaral sa ating tagapagligtas, sertipikado, binigyan ng otorisasyon na ipaghiyawan sa social media yung ginawang halimbawa ng patotoo upang tayo maligtas lahat. Maliwanag po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin yung dalisay na relihiyon? Bakit kilala? Dahil merong patotoo na pinaniniwalaan, inihahayag sa social media yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Kristo. Maliwanag po ba? Amen. Nakarecord po sa langit ang maluwalhating iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Mayroon hong tinutupad at pinaniniwalaang patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas, nakaukit sa puso, nakasulat sa isip, hindi nawawalay sa labi ng nangangaral at ng nakikinig at maniniwala. Amen po ba? Nakilala natin yung dalisay na relihiyon na mayroong katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Wala hong ibang relihiyong nakarecord sa langit kundi iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Isa lang hong ang pangalan sa langit ng dalisay na relihiyon na pinasakdal sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Isa lang ang dalisay na relihiyon na mayroong ginaganap na patotoo na tinawag ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At yung mga banal na apostol po, ang mga iglesia na hinilang ng ating tagapagligtas, nagpatotoo silang lahat, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Book of Acts chapter 2 verse 32. Naunawaan po ba natin yung pananampalataya na may gawa? Ipinaghihiyawan sa social media yung testimony. Amen po ba? Amen. Yung may relasyon na paniniwala, nakikita sa gawa ng nangangaral nagpapatotoo. Ay, pananagutan po natin yung mga nangangaral na hindi ipinaghihiyawan yung patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Siya guro ng mga guro na naghain ng kanyang buhay sa kanyang banal na bayan na hindi mawawalay sa labi yung alaala na ginawa ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo. Iginawa tayo ng pattern ng patotoo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin doon sa mga listeners at partakers ng Panginoong Kristo na makikiisa na sa doktrina ng paniniwala. Butismonado tayo automatic. Siya lumilinis ng maruming lakad ng paniniwala ng pagsisisihan natin Naunawaan po ba natin? Siya nagko-convert spiritually sa atin Siya nagtatransform spiritually sa atin. Siya nagtatatak ng patotoo sa puso't isip natin. Siya nagseselyo ng patotoo sa puso't isip natin. Na mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na darating tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang maguli.
Naunawaan po ba natin, buong tapang nating ipinaghihiyawan na may gawa yung pananampalataya natin, nahayag sa labi natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na ipamumuhay natin na may gawa yung pananampalataya natin, nagpapatotoo tayo, proud tayo bilang God's servant, bilang chosen people of God in the name of Jesus, in the resurrection. Proud tayo, ipinaghihiyawan natin yung testimony sa buong mundo upang pakinabangan ito ng mga nadaya ng mga huwad na mga ngaral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. I-download natin yung Bible natin sa gadget natin at ang gamit naming Bible ay International King James Version. And then, i-write natin yung Iglesia ng Bundok ng Sayon at patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na tipan ang pangalan ng kanyang dalisay na relihiyon o ang pangalan ng kanyang kaharian nakatala na sa langit. Di ba mapalad tayo na bawat maniniwala sa hula ng mga banal na propeta ay magpapatotoo tayo? Mapalad tayong lahat, nakarecord na tayong lahat sa langit. Nakikita sa gawa natin yung paniniwala natin na nagpapatotoo tayo. Proud tayo bilang God's servant. Confident tayo. Hindi tayo nagdadalawang akala dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon Diyos na sinabi sa mga banal na propeta. Nangyari po yan. Kaya inaalis na yung agam-agam o yung kalituhan natin sa ating puso't isipan, kundi itinatanim na sa puso't isip natin yung matuwid na paniniwala natin na maglalakbay na tayo at mag-iintay tayo sa muli niyang pagparito na darat na tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng susi ng pananampalataya natin na sinabi niya kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit lahat. Amen po ba? Amen. Come to all partakers and to all believers and followers, to all participants in the name of Jesus and the resurrection. Iniimbitahan na tayong lahat. Pagsisihan na natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at ilagak na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano sabi niya sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 14? For by one offering He hath perfected forever them that are sanctified. Tagalogin po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinagiging banal. Amen. Naunawaan po natin, di po ba ang Panginoong Jesucristo ang inihandog na iginawa tayo ng panukala magpakailan-kailan pa man na hindi mawawalay sa labi natin yung tipan na ginawa niya na paniniwalaan natin ng buhay siya maguli in the third day. Binibigyan tayo ng katiyakan na ipabuhay natin yung paniniwala na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli na nag-iintay na tayo na daratnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya na kung mahayag siya sa alapaapi, gigisingin yung mga kapatid natin may pananampalataya at tayo namang nabubuhay ng may pananampalataya, papalitan tayo sa isang kisap mata ng walang kabulukan. Amen po ba kayo ron? Amen. Magiging espiritu rin tayong katulad niya. Sinabi po ba niya yan? Basahin natin sa Roma chapter 8 verse 29. Amen po ba? Up to 30. Para sa pagparito niya, hindi tayo mapahiyang lahat. Kundi magkaroon tayo ng katiyakan sa napapakinggan natin na paniniwalaan natin ang tapat na magpatotoo tayo na binuhay siya in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Na kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya. In 1 John chapter 3 verse 2. Pakisubaybayan niyo kung pakibasa natin. Sinabi niya yan, hindi tayo mapapahiyang lahat, tayo mga followers niya. Kaya ini-invite niya tayong lahat ngayon Any organization, any religion, all over the nation and the seven continent. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Naunawaan niyo po ba yung naririnig niyo sa social media? Kaya, kapatid at kaibigan, sandali lang, pakinggan natin yun, naririnig niyo sa social media, wala pong bayan dito. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng ating mga pamilya.
At may katiyakan tayo na nabubuhay ng may pananampalataya, nag-iintay tayo sa muling ng pagparito, landat ng tayong ipinamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta ng ating tagapagligtas sa katuparan ng hula ng mga banal na propeta na mayroon tayong patotoo na paniniwalaan, iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan na nahayag sa labi natin. Boldness! Hayag! Sa labi ng mga itinakdang tagapagmana yung pananampalataya na mayroong gawa. Amen po ba? Nagpapatotoo. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, in Hebrews chapter 10, verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ng isang paghahandog, ay kanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbigay patotoo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya, na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan na hindi ko na alalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya may kalayaan pumasok. May kalayaan kang pumasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng tipan ni Jesus. Amen po ba? Paniniwala. Ang pagpasok sa dakong banal, sino po ang pintuan ng dakong banal? Ang Panginoong Jesucristo, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. O yan din yung susi ng pananampalataya natin na ibinigay sa atin bawat isa na siya ang bantay pinto sa heaven. Na kung nasa atin na yung susi ng pananampalataya, nasaksi na tayo, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, malaya tayong papasok sa langit dahil ipinaganda na tayo ng tahanan sa langit. Amen. Maliwanag po ba sa atin sa lahat ng mga listeners ng Panginoong Jesucristo na hindi nag-aagam-agam at hindi nagdadalawang akala? Amen po ba? Amen. Nakilala nyo na yung maluwalating iglesia na ipinaganda ng tahanan sa langit. Sa kautusan at sa patotoo, may pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. Amen. At sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng propesiya ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang dalisay na kaharian o totoong relihiyon, mayroong kautusan at patotoo na ipinapangaral sa social media at yung nangangaral ay saksing buhay na nagpapatotoo sa pagkabuhay na mamuli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Nangyari po yung ginawa na yan, forever and ever character po yan. Hindi po nagkaroon ng limitasyon yan. Amen po ba? Amen. Bakit kilala niyo Iglesia ng Bundok ng Sayon na tumutupad ng paniniwala na forever and ever character? Amen po ba? Ipinag-ihiyaw sa social media yung ginawa ng ating tagapagligtas na makikilala niyo yung mayroong gawang pananampalataya na nagpapatotoo, confident. Bakit po confident ako? Makapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesucristo, nagaganap ito. Kung meron man tayong natitirang takot o pagpapakumbaba sa panahon ng kawakasan, ilagak natin sa naririnig nyo na testimony na paniniwalaan natin upang maligtas yung buong sambahayan natin. Nararamdaman nyo ba yung poverty ngayon na umiikot sa buong sanlibutan at yung kalamidad at yung mga pagtatangka ng iba't ibang kaguluhang nagaganap sa mundo? Amen po ba? Maghintay tayo bilang tao, responsibilidad natin itong ipaghiyawan sa social media. Amen po ba? Upang pagparito ng ating tagapagligtas, napakinggan natin ay pinahayag yung kanyang napakadakilang ginawa na paniniwalaan natin. Kung tanungin man tayo, makakasagot tayo na tayo nakarinig ng patotoo na pinaniwalaan natin at ipinabuhay natin yung paniniwala na ginawa niya upang tayo tubusin niya sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Jesus Christ is the greatest Savior. Jesus Christ is the greatest Redeemer. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest author of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the
the greatest minister of our faith. Siya nagtayo sa ating lahat sa paniniwala eh. Siya nagsilang sa ating lahat sa paniniwala upang maging new creature tayo, maging bagong nilalang tayong lahat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil nanasain na yung puso't isip natin na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mamamahinga na yung Espiritu sa puso't isip natin bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. At hindi nawawala sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba kayo riyan? Amen. Amen. Siya ho ang gumigising sa atin. Nakatulog tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan, kaya tinutubos tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Panginoong Jesucristo po ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. May patotoo siyang ginawa na paniniwalaan natin at ipabubuhay natin yung patotoo niyang ginawa. Makikilala yun, dalisay na reliyon na pinagandaan ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Bunga sa pagkapanganay, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, first fruit po. Sa pagdiriwang natin, inaalala natin at dinugunit tayong pagdurusan niya on the cross, yung kamatayan niya, ininibing siya, in the third day, binuhay na siyang maguli. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. May katwiran ng ating tagapagligtas ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na kanyang kaharian, nabunga sa pagkapanganay, pag nagkukulong inaalala natin yung iniyalay ng ating hukom na mga hukom na hindi na mawawala sa alaala ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. May channel sa langit, may channel sa social media, sa YouTube, iisa lang ang channel. Naka-registered sa Security Commission, Iglesia ng Bundok ng Sayon. Hindi kayo malilito. I-search nyo po sa Google. Ang banal na bundok ng Sayon ay mga kalipunan ng mga mananampalatayang tao. Amen po ba? Amen. Yan ang buong katungkulan ng tao. Tuparin natin yung patotoo ng ating tagapagligtas. Yan yung the greatest and yan yung pang-unang utos na paniniwalaan natin. Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na pang-unang utos na kinikilala ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na iisang Diyos na tunay na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba kayo riyan, mga kapatid at kaibigan? Naririnig niyo po ba ako? Amen. Habang tayo'y nabubuhay sa mundo, magpakatapang at magpakatibay at magpakatatag tayo, yamang hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pinagtitiisan na ginawa niyang forever and ever character na merong testimony upang makatiyak na tayo na sa pagparito niya, itat na tayong ipinamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa forever and ever. Amen po ba? Amen. Gusto niyo makasama sa langit? Amen po ba? Paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Pinakita na kay Apostol Juan yan sa Revelation chapter 19 verse 10 and 11 Sabi nung anghel kay Apostol Juan duluhod si Apostol Juan huwag mo akong sambahin, katulad mo rin akong alipin ng ating tagapagligtas. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula, ng mga hula, ng mga banal na propeta. Amen po ba kayo? Amen. Tingnan niyo yung pangyayari kay Apostol Juan. Sabi nung anghel kay Apostol, huwag mo akong sambahin, nakakuha mo rin ako alipin ng hula ng mga banal na propeta, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba kayo? Amen. Yan po yung katwiran ng patotoo nasa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Maliwanag na po ba sa atin na iuukit yung alaala na hindi na mawawalay sa labing isip natin? Nakaukit sa puso natin yan, silyado tayo bawat isa. Pinag-reserve na tayo ng dwelling city sa heaven. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may patotoong pinaniniwalaan Yung mga nangangaral na walang patotoo, inilalabas sa labi, ginagawang sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Pananagutan po natin lahat yan. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin, kisap mata lang ang buhay na ipinahiram sa atin dito. Dahil lahat ng pinagpapagalan natin at pinagpapagulan at pinagsisikapan natin sa silong ng mga langit tawang lilipas at masisira at mabubulok lang lahat yan. Pero gatuldok o kudlit ba ng kanyang salita ay mananatili at mamamalagi na magpakailan-kailan paman. Are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen.
Tao rin ako katulad nyo na nakatayo sa harapan nyo, natitingin ako ng transparent ng mata sa mata. Amen po ba? Wala pong bayad dito. Pakikuha natin yung Bible natin kung gusto natin sumagana sa pananampalataya at mag-increase yung faith natin. Amen po ba? Amen. Kapatid at kaibigan, gusto mong maghintay ng tayong namumuhay ng may pananampalataya na maging good steward tayo ng ating tagapagligtas. Naririnig mo yung tinig niya, paniwalaan natin. Magpatotoo tayo. May relasyon tayong lahat. Maging saksi tayo nung ating tagapagligtas na ginawa niya yung halimbawa na paniniwalaan natin na naahayag sa social media yung gawa na may pananampalataya, nagpapatotoo, buong tapang na ipinaghihiyawan sa social media ang pag-ibig na walang hanggan ng Panginoong Jesucristo upang ang sino may huwag mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is the gift of God in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba tayo, kapatid at kaibigan, sa sandaling oras na naririnig tinig na pinapahayag sa social media na pinaghihiyawan, iwinagawagaywa yung watawat ng ating tagapagligtas. Ang watawat po na binabanggit na malalim na grammar dyan yung katuwiran ng ating tagapagligtas na inilagay sa banal na bundok ng Sayon. Ipinaghihiyawan natin sa social media yung gawa ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguni. Siya po yung hukom ng mga hukom na gumigising sa atin at pumipili pagdating sa paniniwala. Amen po ba tayo ron? Amen. Buong tapang na ipinaghihiyawan sa social media itong kanyang kabutihan at kagandahang loob magpakailan-kailan pa man upang aliwin niya yung mga itinatang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Walang bayad, wala kayong pagdududahan dito sa nakikita nyo, naririnig nyo, nakangarol sa social media na merong kautusan at patotoo. Nawa po ba natin, natupad yung hula ng mga banal na propeta doon sa mga mag-a-apply ng paniniwala na magpapatotoo. Amen po ba? Amen. Yung mga banal na apostol na hinirang sila yung haligi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo na iwinawagayway at pinaghihiyawan yung kanyang katuwiran na nagpapatotoo sa social media na nangangaral na walang bayan na may katiyakan yung mag-a-apply ng paniniwala na makikita sa bawat gawa natin yung pananampalataya natin na meron tayong relasyon sa ating tagapagligtas Amen po ba kayo riyan? Gising pa po ba tayo? Gising pa po ba? Amen. Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide, I declared in the name of Jesus in the resurrection, all over the nations, in the seventh continent, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang Panginoong Jesucristo po ang nagtayo. At ang mga banal na apostol, saksi silang lahat sa pagkabuhay na magmuli. Kaya lahat ng nakakaral at ayaw lumabas yung pananampalataya, pananagutan natin sa muli niyang pagparito. Dahil ang katuwiran ng patotoo, ang measure ng ating pananampalataya. Ang timber ng ating pananampalataya, yung patotoo na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin. Ang ruler ng ating pananampalataya, yung ginawa niyang patotoo na paniniwalaan natin na naririnig yung pinaghihiyawan sa social media upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon lahat at magkaroon tayo ng katiyakan na sa muli niyang pagparito, datdan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Ang magtiis, ang hanggang wakas, maliligtas, mga kapatid at kaibigan. Hindi madaling pumasok sa kaligtasan, sa salvation. Amen po ba? Pagtitiisan natin yung buhay natin kung ano man yung tinatangkilik natin dito sa mundo. Masalamatan natin kung ano meron tayong tinatangkilik dito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Yung pinagtanging nalalabing araw, panahon na ng kawakasan. Magsisi na tayo at mangingilin na tayo at magpahinga na tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Tayo ang tinawag na araw ng Sabat, kaya tinawag na araw ng Sabat last days na! Panahon na ng kawakasan. Sang-ayon kayo ron? Amen. Ito, pinapangaral na yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo all over the nation, the seventh continent. Naririnig nyo, buong tapang na ipinaghihiyawan sa social media na walang bayad. Confident ako, proud ako bilang God's servant, bilang chosen people. Proud ako, bakit po? Makapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na sinabi sa mga banal na propeta na mangyayari ito at walang makapipigil nito. At lahat ng mga naparito, mga huwad na mga marali, hahatulan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga kasinungalingan. Amen po ba tayo ron? Amen.
Naunawaan natin yung makikilala yung dalisay na relihiyon na may hula ng mga banal na propeta sa kautusan at sa patotoo. Natupad yung hula nagpatotoo yung mga banal na apostol na hinirang ng apostol hinirang ng ating tagapagligtas. Nagpatotoo yung mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Gusto nyo maging bahagi ng kapupunan ng 144,000? Amen po ba? O tayo kapupunan, tayo mga inheritance, tayo mga remnant church. Nagpapatotoo. Tayo ang binabata ni Satanas ngayon. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa iglesia ng bundok ng Zion. Dahil pinasuko na siya ng Panginoong Jesucristo nung siya ay magdusa on the cross. Hanggang kamatayan, inilibing. In the 30, binuhay na siya magmuli at pinatunayan sa maraming mga bansa ng Panginoon Diyos yan. Amen po ba? Amen. At sa lahat na magiging lahi natin, hindi hiwalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Gusto nyo makasama sa paghihintay sa muli niyang pagparito, nandatnan tayo at magiging mga lahi natin na nabubuhay tayo ng may pananampalataya sa paghihintay sa muli niyang pagparito. Be a watchman, servant, carefully. Ano po? Our beloved sister and brother in Christ, are you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? Our beloved brother in Christ in the resurrection, sister in Christ in the resurrection. Ito yung patotoo na pinaghihiyawan sa social media. Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media yung patotoo. Yan yung paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas upang bigyan tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito na maging chosen people of God tayo in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? May assurance of faith. Merong katiyakan at assurance sa pag-iintay na sa pagparito niya, darat ng tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano sabi sa Revelation? Ito, panghawakan natin mabuti ito, mga kapatid at kaibigan na, unawain natin mabuti ha. Dito lang ho sa channel ng Iglesia ng Bundok ng Zion nyo maririnig ito. At kami ginawang spiritual investor sa YouTube. At maging ang Google ngayon ang ipinapahayag sa Google ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion mga tao na pinamumunuan ng tagapagligtas, ang minamahal niyang lungsod, mga tao. Amen po ba? Amen. Hindi building ito. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Ayaw na tayo pagtayuin ng building At hindi na magtuturo ang kanyang kababayan na sabihin kilalanin mo ang Panginoon. Kundi makikilala siya hanggang sa kaliit-liitan at kadakilaan ng sino mang may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Katulad nito ngayon, naririnig nyo ito ngayon. Tila bago ba sa pandinig nyo? Hindi na po bago ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang Hula lang ng mga banal na propeta ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na recorded in heaven. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na unti-unti nang nakikita natin yung mga sign and wonders sa second coming of Jesus? Pwede bang balikan yung hindi nabubuhay ng may pananiwala? Amen po ba? Logic. Kaya tayo babalikan, pinamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa. Tayo tatanggap ng gift of God. Tayo tatanggap ng crown, ng everlasting crown. Amen po ba kayo? Amen. Ano sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 3? At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Ano yung nakita ni Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos? Hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon at siya paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Naunawaan po ba natin na hindi na magkakaroon ng sumpa yung bawat naglilingkod sa Panginoong Jesucristo? Amen po ba?
Hindi nadadaan ang mga masasamang mangangaral dahil mapapahiya yung masasamang mangangaral. Dahil silyado tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naunawa natin, pinakita na nga kay Apostol Juan yung mangyayari eh. O di ikaw at ako pala yung katuparan nung pinakita kay Apostol Juan na sasamba na alipin ng Panginoon Kristo. Sasamba sa Espiritu at katotohanan na tayo hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na iniimbitahan at mabuhay na tayo ng may pananampalataya na sinabi niya hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo riyan? Gising pa po ba tayo? Gising pa po ba? Mga kapatid at kaibigan, sandaling minuto lang ito, unawain natin mabuti. At nang nun mabusog tayo sa paniniwalang espiritual. Last supper na ito, huling hapunan na. Ipiniprepare na yung babaeng malinis na katipan ng ating tagapagligtas. Malapit na magsama yung banal na bundok na sayon at saka yung kordero, magiging one spirit na yung maluwalhating iglesia na inihanda ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ano pangalan? Nung nag-iintay na kanyang banal na bayan na sariling pag-aari na inihahayag natin yung karangalan nung nag-imbita tumawag sa atin at bawat isa. Ano pangalan? Iglesia ng banal na bundok ng sayon na mayroong pinaniniwalaan na kautusan at patotoo. Nakikita sa atin yung, narinig sa atin yung hayag na pananampalataya natin. Nakikita sa gawa natin yung pananampalataya natin. Boldness, hayag sa labi natin. Yung ginawa ng ating hukom na mga hukom at hari ng mga hari na nag-alay ng kanyang buhay sa iyo at sa akin. Na hindi mawawalay sa labi natin yung gunita ng alaala ng ating pananampalataya na ginawa niya forever and ever character yung paniniwalaan na pamumuhay natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Come and follow in the name of Jesus in the resurrection. Our beloved sister in Christ, our beloved brother in Christ in the resurrection. Lumapit ka, tingin mong mabuti yung tinig niya na ipinapangaral sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Na wala tayong magiging dahilan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung maitaas na yung kanyang katwiran, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kanyang muling pagparito ay malapit ng dumating. Amen po ba? Amen. Nakagagalak ipaghiyaw sa social media yung kanyang napakadakilang panukala na ginawa na meron tayong talagang ipinamumuhay na pananampalataya na nakikita sa gawa natin yung pananampalataya na ginawa niya na pinapahayag natin at ipinaghihiyawan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Walang pangamba, walang takot, confident. Nakagagalak po, Ama, sa pangalan ng Jesucristo na ginawa mo kaming tipan na walang hanggan na binabalita namin upang tanggapin ng may kagalakan at kapanatagan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob mong mana na ang iglesia ng banal na bundok na sayon ay sarili mong mana. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako, ang sariling mana ng Panginoong Kristo rito, ang gaganap ng katwiran ng patotoo na ginawa niya. Amen po ba? Amen. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Ang luklukan po ng kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako ang pinili niya at dinasa niyang dahong tahanan magpakailan-kailan pa man dito Yung nakakarinig na maniniwala sa pagkabuhay na maguli, mananaan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo Nakasulat sa isip natin hindi nawawalay sa labi natin at lahi at angka natin yung patotoo Amen po ba? At hindi na rin magtuturo ang kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sabihin mong kinalanin mo ang Panginoon, kundi aapaw ang karunungan at kabutihan niya sa buong mundo. Maririnig ito ng sino man at walang magiging dahilan. Alinmang may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit at sa lahat ng panig ng silong ng mga langit. Amen po ba? Transparent. Dadalaw sa ating lahat itong tinig ngayon. Amen po ba? Amen. Walang sumpa, walang sumpang lalapit sa iglesia ng banal na bundok na Sayon.
Napakadakila po nitong pinagkaloob sa atin, no? At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalay sa kanilang mga noo. Tingnan nyo, makikita natin ang mukha ng Panginoon Hesus Kristo sa second coming of Jesus na nakahangin on the sa alapaap. At tayo naman may mga tatak ng pangalan ng ating tagapagligtas sa ating mga noo. Isinulat nga sa isip natin Amen po ba? Saksinta pa tayo sa ating tagapagligtas. May relasyon tayong lahat. Are you confident? Our beloved brother and sister in Christ in the resurrection? Are you confident? Amen. At hindi na magkakaroon pa ng gabi. At sila hindi na mangangailangan ng liwanag ng ilawan, hindi ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila'y maghahari. Magpakailan-kailan pa man. Wow, nakagagalak po ang ginawang napakadakilang kahayagan ng kanyang kabutihan sa atin bawat isa. Kaya yung mga nakakarinig, unawain po natin, ang may pandinig ay makinig mabuti, unawain natin mabuti. At kung maunawaan na po natin, ilagat na natin yung paniniwala natin sa naririnig nyo, iniahayag sa social media upang tayo makatakas na sa mga walang kabuluhang pagkakadaya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sinabi? At hindi na magkakaroon pa ng gabi. Hindi na magkakaroon ng dilim sa atin, Hindi na makakailangan ng liwanag ng ilawan. Hindi ng liwanag man ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila'y maghahari magpakailanman. Ano ho pangalan ng maghahari magpakailanman? Nakaharian ng Panginoon Diyos na pinaganda ng tahanan sa langit na mayroong kautusan at patotoo na pinaniniwalaan ay pinaghihiyawan sa social media. Inihahayag yung kanyang kabutihan magpakailan-kailan pa man at walang magiging dahilan na sino mang nakakarinig ng pangangaral ng kahayagan ng patotoo ng Panginoong Kristo sa social media na nangangaral na walang bayan. Ngunit ang kalikinabangan natin kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng ating buong pamilya. Amen po ba kayo? Are you proud people of Zion in the name of Jesus in the resurrection? Are you confident? The word of God in the name of Jesus in the resurrection? Our beloved brother and sister in Christ? Walk by faith in the name of Jesus in the resurrection. Revelation chapter 14 verse 1. Walang ibang pangalan o any organization pagdating sa paniniwala. At wala tayong kinaugnayan any organization pagdating sa paniniwala kundi tayo yung may mga relasyon sa ating tagapagligtas na si Jesucristo na siya yung tumumo sa atin sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayo. Nakita ni Apostol Juan, Sang-ayon kayo ron. Si Apostol Juan ang pinagpakitaan ng kahayagang magaganap na ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon Walang ibang pangalan na reliyon dito kundi bundok ng Sayon ang recorded sa langit na bunga sa pagkapanganay na Passover feast. Naunawaan natin yung celebration ng maluwalhating iglesia o dalisay na reliyon ay pinagandaan ng tahanan sa langit na nakaluklok na ang kordero sa puso't isip natin. Amen po ba? Nabubuhay na tayo ng may pananampalataya at naghihintay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya nga dahil sa sayot, hindi na matahimik ang Panginoong Jesucristo upang ihayag yung kanyang katwiran Yung kanindigan ng katwiran at kaluwalhatian niya sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. That is prophecy. O nakilala niyo na, naunawaan na po natin yung dalisay na relihiyon na may hula ng mga banal na propeta na ang paniniwala at pagkakakilanlan natin nagpapatotoo sa ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas. Maunawaan natin na makikilala natin na may gawain pananampalataya nung nangangaral at pinaghihiyawan yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo siya sa pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito at na tayong nabubuhay ng may pananampalataya.
Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Bilang watchman, servant? You and me, that is the chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Ano sabi sa atin, mga kapatid at kaibigan? 1 John chapter 2 verse 27. Maraming lilitaw at gagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, mga huwad na mga mangangaral. Huwag nyo nang pagniwalaan yan. Tumakas na tayo dyan sa mga walang kabuluhang mangangaral na yan at mananagot yan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Ano sabi sa atin, hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na gagamitin yung pangalan niya sa madilim na sanlibutan, kundi siya ang magiging liwanag natin at wala nang magiging dilim sa atin. Amen po ba? Naunawaan natin na siya nagseselyo sa puso't isip natin. Siya nagsulat ng katwiran ng patotoo na hindi nawawala sa labi natin. Ano sabi? Di tayo pwedeng turuan dahil siya gumawa ng katwiran ng patotoo na iniukit sa puso't isinulat sa isip natin at hindi nawawala sa labi natin yung patotoo. Nakilala ni Dalisay na reliyon na pinaganda ng tahanan sa langit. Prepare! Tayo yung katipan ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito na babalikan niya. O dito pa lang, natityak na natin na yung namumuhay ng may pananampalataya ay may iniintay sa muling pagparito na babalikan tayo. Dadalhin tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok na sayo na ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya marami ng relihiyon ngayon ang litong-lito eh. Amen po ba? Amen. O ano sabi doon sa kay Apostol Pedro, ang banal na kasulatan binigyan ng otorisasyon na gamitin ang aklat ng buhay na kordero na nagpapatotoo. Saan inilagay? Ang otorisasyon at certification. Saan gagamitin ito? Ang banal na kasulatan? Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayong po, ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano sabi sa ating lahat sa mga nakarinig? Napakadakila ng preparation sa atin. Our beloved sister in Christ, brother in Christ in the resurrection. Hindi nawawala ng kabuluhan ng pagtitiisan nating lahat. Nag-iintay tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Pakibasa natin para mag-glorify tayo, para ma-fulfilled. In the name of Jesus in the resurrection, ma-purify tayong lahat. Amen po ba? Ano sabi sa atin nung ating tagapagligtas doon sa pangitaing magaganap na ipinakita rin kay Apostol Juan yung magaganap sa panahon ng kawakasan in the second coming of Jesus? Do not panic! Walk by faith! Living by faith! In the name of Jesus in the resurrection. Ano sabi sa atin? Mapalad po ang nakakarinig at bumabasa at sumampalataya sa aklat ng hula na ito. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Meron tayong patotoo na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Ano sabi sa ating lahat? Sa mga mabubuhay ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, madali na akong paparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Amen. O dito pa lang sa mundo, na-accept natin yung maliwanag na paniniwala natin na meron pala tayong pakikinabangan sa muli niyang pagparito na humahayag na siya, mahayag ng kalarawan ng iglesia ng bundok ng Sayon na nilalang tayo na kalarawan niya na itinuring niyang asawa yung banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus in the resurrection? Muli ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga audience, sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng magiging followers ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon lahat. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Alam nyo mga kapatid at mga kaibigan,
nalalaman natin lahat, mga kapatid at mga kaibigan, na ito na ang dakilang panahon at pagkakataon na ating pakasamantalahin ang kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa sandaling gawin mo ang mga bagay nito, mga kapatid, sa sandaling sampalatayanan mo ang kanyang tinig na nagbubuhat sa banal na bundok ng Sayon, ito ang simula ng iyong kapayapaan. Ito ang simula ng iyong pagkatuto. Ito ang simula ng iyong pagiging bahagi ng kanyang dalisay at banal na bayan na pinaghanda ng Panginoong Diyos ng tahanan sa sangkalangitan. Amen, mga kapatid at mga kaibigan, napakadakilang bagay na patuloy nilitaas ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy natin galak na ipahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng pag-ibig, na magbuhat noon at magpakailan may hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, na patuloy kong gawaran ng karunungan at kaalaman upang magsilakad ng naaayon sa tipan na ginawa mo para sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Amen. Salamat, Panginoon, kay nalulugod ng aming mga puso sapagkat ikaw ang Diyos na bukal ng karunungan na patuloy na nagpupuno sa aming mga puso pag-iisip ng kaalaman at pagkaunawa upang ang lahat ng mga bagay ay mali sa katuparan namin at naayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sa kautusan na sinilita mo sa amin sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Salamat sa mga dakilang apostol na mga naging saksing tapat sa pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa Espiritu Santo na nagtuturo at nag-uutok sa amin upang ang lahat ng mga bagay ay aming sampalatayanan, upang ang lahat ng mga bagay na natala sa aklat ng buhay ay magsilbing ikatututo namin upang sa pagtupad namin sa aming mga natututunan. Tunay nga, Panginoon, na ang kalooban mo ang nangyayari sa amin at hindi ang saganaw sa aming sarili. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mga lingkod na hinirang upang gamitin mong dalisay na kasangkapan upang ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay patuloy ng matupad namin ang may buong kagalakan. Ito ang aming kapayapaan, ito ang aming kaaliwan, ito ang aming kalasag, ito ang aming sandigan, ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin ang larawan sa pamamagitan ng pagkabuhay na manguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng kapulihan, ang lahat ng kalulatian, karangalan at katakilaan ay patuloy namin ibinabalik sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay mga galak na magsipagsang-ayon at magsipagsabi na Amen. 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 Lord.